Mga Hukom Kapitulo 21. Ang hanggal na panata ng Israel. Ang mga lalaki nga ng Israel ay nagsisumpa sa Mizpa, na nagsasabi, walang sino man sa atin na magbibigay ng kanyang anak na babae sa Benjamin upang maging asawa. At ang bayan ay naparoon sa Bethel at umupo roon hanggang sa kinahapunan sa harap ng Diyos, at inilakas ang kanilang mga tinig, at tumangis na mainam. At kanilang sinabi, O Panginoon, na Diyos ng Israel, bakit nangyari ito sa Israel, na mababawas ngayon ang isang lipi sa Israel? At nangyari ng kinabukasan, na ang bayan ay bumainggong maaga, at nagtayo roon ng dambana, at naghandog ng mga handog na susunugan at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At sinabi ng mga anak ni Israel, sino yaong hindi umahan sa lahat ng mga lipi ng Israel, sa kapulungan sa Panginoon? Sapagkat sila'y gumawa ng dakilang sumpa laban doon sa hindi umahan sa Panginoon sa Mizpa, na sinasabi, walang pagsalang siya'y papatayin. At nangagsisi ang mga anak ni Israel dahil sa Benjamin na kanilang kapatid, at sinabi, may isang angkan na nahiwalay sa Israel sa araw na ito. Paano ang ating gagawing paghanap ng mga asawa sa kanila na nanggaywan, yamang tayo'y nagsisumpa sa Panginoon na hindi natin ibibigay sa kanila ang ating mga anak na babae upang maging asawa? Ang pagpatay sa mga lalaking taga Jabesh Gilead. At kanilang sinabi, sino sa mga lipi ng Israel ang hindi umahan sa Panginoon sa Mizpa? At, narito, walang naparoon sa kampamento sa Jabes Galaad sa kapulungan. Sapagkat nang bilangin ang bayan, narito, wala sa nagsisitahan sa Jabes Galaad doon. At nagsugo ang kapisanan ng 12,000 lalaking napakamatapang, at iniutos sa kanila, na sinasabi, kayo'y yumaon sugatan ninyo ng talom ng Tabak ang nagsisitahan sa Jabes Galaad pati ang mga babae at mga bata. At ito ang bagay na inyong gagawin, inyong lubos na lilipulin ang bawat lalaki, at bawat babae na sinipungan ng lalaki. At kanilang nasumpungan sa nagsisitahan sa Jabes Galaad ay 400 dalaga, na hindi nakakilala ng lalaki sa pagsiping sa kanya, at kanilang dinala sa kampamento sa Silo, na nasa lupain ng Canaan. At nagsugo ang buong kapisanan at nagsalita sa mga anak ni Benjamin na nangasa bato ng Riman, at inihayag ang kapayapaan sa kanila. At bumalik ang Benjamin ng panahong yaon, at ibinigay nila sa kanila ang mga babaeng kanilang iniligtas na buhay sa mga babae sa Jabes Galaad, at gayon may hindi sapat sa kanila. At ang bayan ay nagsisi dahil sa Benjamin, sapagkat ginawa ng kasiraan ng Panginoon ang mga lipi ng Israel. Sinakop ng mga Benjamita ang mga babae ng Silo. Nang magkagayo'y sinabi ng mga matanda ng kapisanan, paanong ating gagawin na paghanap ng asawa doon sa nanggatitira, yamang ang mga babae ay nalipol sa Benjamin. At kanilang sinabi, nararapat magkaroon ng manayaong nangakatakas sa Benjamin, upang ang isang lipi ay huwag mapawi sa Israel. Gayon man ay hindi natin maibibigay na asawa sa kanila ang ating mga anak na babae, sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa, na nangagsasabi, sampin niyaong magbigay ng asawa sa Benjamin. At kanilang sinabi, narito, may isang kasayahan sa Panginoon sa taon-taon sa Silo, na nasa hilagan ng Bethel sa dakong silanganan ng lansangan na paahon sa Sikhem mula sa Bethel, at sa timugan ng Labona. At kanilang iniutos sa mga anak ni Benjamin, na sinasabi, kayo'y yumaon at bumakay sa mga ubasan. At tingnan ninyo, at, narito, kung ang mga anak na babae sa Silo ay lumabas na sumayaw ng mga sayaw, lumabas nga kayo sa ubasan, at kumuha ang bawat lalaki sa inyo, ng kanyang asawa sa mga anak sa Silo, at yumaon kayo sa lupain ng Benjamin. At mangyayari, na pagka ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga kapatid ay naparito upang kami ay usapin, ay aming sasabihin sa kanila, ipagkaloob na ninyo sila sa amin, sapagkat hindi namin kinuha na asawa sa bawat isa sa kanila sa pagkikipagbaka, o ibinigay man ninyo sila sa kanila, sa ibang paraan kayo'y magkakasala. At ginawang gayon ng mga anak ni Benjamin, at kinuha nila silang asawa ayon sa kanilang bilang, sa mga sumasayaw, na kanilang dinala, at sila'y yumaon at nagbalik sa kanilang mana, at itinayo ang mga bayan, at tinahanan nila. At yumaon ang mga anak ni Israel mula roon ng panahong yaon, bawat lalaki ay sa kanyang lipi at sa kanyang angkan, at yumaon mula roon ang bawat lalaki na umuwi sa kanyang mana. Nang mga araw na yao'y walang hari sa Israel, ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata.